Yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective. Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung anong plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha? Ay, Hill 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa script card. Ayan, okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado. Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote eh. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga, naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan.
Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit. Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming naka, ano, daming na, kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, ang sakit sa mata. Yung iba laging naka high beam. Pero may napanood din ako sa India naman. Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo, palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon uunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Masenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, asensado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective. Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung anong plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha?
Hill 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa scrapyard. Ayan. Okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado. Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote eh. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit. Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming dami na. Kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, ang sakit sa mata. Yung iba laging naka-high beam. Pero may napanood din ako sa India naman.
Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo, palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon mauunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Maasenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, sintado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective. Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung anong plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha? Ay, Hill 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa script card. Ayan, okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado.
Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit. Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming daming kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, ang sakit sa mata. Yung iba laging naka-high beam. Pero may napanood din ako sa India naman. Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo. Palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon uunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Asenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, sintado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective.
Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung ano ang plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha? Ay, Hill 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa script yard. Ayan, okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado. Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit.
Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming naka, daming na, kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, sakit sa mata. Yung iba na laging naka high beam. Pero may napanood din ako sa India naman. Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo. Palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon uunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Masenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, sintado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective. Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung anong plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha?
Hill 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa Scriptyard. Ayan. Okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado. Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit. Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming daming kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, sakit sa mata. Yung iba laging naka-high beam. Pero may napanood din ako sa India naman.
Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo, palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon uunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Asenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, asensado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective. Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung anong plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha? Ay, Hill 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa script card. Ayan, okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kaso hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado.
Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit. Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, di naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming daming kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, ang sakit sa mata. Yung iba laging naka-high beam. Pero may napanood din ako sa India naman. Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo. Palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon uunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Masenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, asensado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective.
Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung anong plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha? Ay, Hill. 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa scrapyard. Ayan. Okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado. Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote eh. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit.
Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming naka, dami ko. Kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, ang sakit sa mata. Yung iba laging naka high beam. Pero may napanood din ako sa India naman. Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo. Palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon uunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Maasenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, asensado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective. Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung ano ang plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha?
Hill 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa scrapyard. Ayan. Okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado. Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote eh. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit. Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming dami na. Kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, ang sakit sa mata. Yung iba laging naka-high beam. Pero may napanood din ako sa India naman.
Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo, palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon mauunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Masenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, sintado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective. Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung anong plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha? Ay, Hill 892. What's up? Go LB. Ano lang LB? Paycheck sa script card. Ayan, okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado.
Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit. Ganon yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganon ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang, yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming daming kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, sakit sa mata. Yung iba laging naka-high beam. Pero may napanood din ako sa India naman. Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo. Palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon uunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Asenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, sintado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na yung pasan yung sasakyan ko ni ano dyan, detective.
Dito sa France, wala nang rehistro, insurance na lang every month. Tapos kung anong plate number na binigay sa'yo, yung plate mo kahit anong bilhin mong sasakyan. Oh, ayos pala, no? Dapat ganon. Tapos yung plate number ng sasakyan kung kaninong driver nakarehistro. Yung initial mo, no? Yung maganda yun, ha? Ay, Hill 892. What's up? Hello, LB. Ano lang, LB? Paycheck sa scriptyard. Ayan, okay na. Okay na po. Thank you po. Di ba may pinopropose sila? Yung registration ng sasakyan na ano, na hindi na taon-taon. Pero pwede siguro yun every 2 years. Pangit siguro yun kung every 5 years. Kasi syempre, yung ibang sasakyan, yung registration kasi, yun din yung para na-check yung sasakyan eh. Kasi hindi rin naman nasusunod, no? Daming sasakyan na palyado, karamihan sa mga aksidente eh, nanggagaling dun sa mga sasakyan na palyado. Pero nasa maintenance rin kasi yun. Pero ano, mas marami siguro yung dahilan ng ano, ng pagiging kamote driver. Daming kamote. Simpleng intersection, di mag-slow down eh, no? Simpleng pagsusuot ng helmet. Sa mga motor, dami. Susuot ng helmet, di sinusunod. Para din sa safety nila yon. Sa mga naman sa mga four wheels, marami rin. Simpleng pagliko sa pag-U-turn sa kaliwa. Tatlo yung lane, nandun pa sa gitnang lane, nandun pa sa outermost lane, tapos U-turn. Hira. Tapos ang pinakamasaklap dito, yung mga public transport at mga truck, sila yung may hawak na ano, professional. Professional pang naturingan pero bira professional kamote ang mga karamihan. Sila pa talaga yung mga ano, sila dapat yung mga model ng pagiging mahuhusay na driver kasi araw-araw sila nagda-drive eh, 'di ba? Pero hindi eh. Naging mahusay sila sa ano, sa pagdiskarte kung paano makakauna, kung paano makakasingit.
Ganun yung nangyari. Professional sa ano, sa daan na tipong sila yung hari ng daan, ganun ang nangyari. Siguro pagka may maayos-ayos talaga na yung nahuhuli yung mga yon. Pag kasi hindi nahuhuli yung mga ganun, hindi naman susunod yan eh. Ngayon, dumadami pa lalo ngayon yung mga siraulong ano, nagbi-blinker, hindi naman sila authorized. Makikita mo na lang sa daan, sa malayo, sa likuran, kala mo may ambulansyang hindi nakawangwang. Yun pala, ano lang, private vehicle lang. Back to Siga system na naman. Dami ng Siga eh. Daming naka, daming na, kala mo kung sino. Meron pa yung iba nakailaw ng maliwanag sa likod. Yung iba naman, yung kanilang ilaw na sobrang liwanag eh, ang sakit sa mata. Yung iba laging naka high beam. Pero may napanood din ako sa India naman. Sa India pala, libangan nilang bumusina. Oo. Palakasan ng busina pag traffic. Siguro darating yung panahon uunahan na tayo ng India rin sa pagiging disiplinado, sa pagiging asensado. Asenso na rin yun eh. Pero sa pagkain, di ba sila hygienic kung mag-prepare, di ba? Pero pagka dumating yung puntong naging mas asensado na yung buong India sa Pilipinas, pambirang yan. Actually, sintado na sila eh. Pero malaki kasi yung bansa nila eh. Sobrang laki. Pero dahil sa sobrang laki niyan, matindi rin yung ekonomiya doon. Hindi malayong mangyari na